So hello no, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa mga tao no na masyadong umaasa sa kanilang sarili no, na dahil nga sa mabuti nilang gawa nagiging mabait sila, wala silang ginawang krimen dito sa mundong ito, ay umaasa sila no na sa pamamagitan nito ay makakapasok sila sa kaharian ng Diyos after nila mamatay dito sa mundong ito. No, so ano bang sinasabi patungkol sa sinasabi ng kasulatan o ng Biblia patungkol sa mga taong umaasa sa mga ganito? Dito sa kasulatan sinabi ni Santiago, di ba? Kung ang isang katawan, kung ang katawan ng tao ay walang kaluluwa, patay. So ganun din, kung ang isang tao kung ang isang tao may mabuting gawa at walang paniniwala, patay ang kanyang pananampalataya. Kailangan itong dalawang ito ay magsama. No? So kaya nga sinasabi rin ni Pedro at ayon, kung ang tao nga na gumagawa or naglilingkod o sumasampalataya sa Panginoon, or yung mga taong Kristiyano sumusunod sa Diyos, ay hirap nga na makapasok sa kaharian ng Diyos. Like mga pastor, evangelist, mga tao Christians, or mga tao naglilingkod sa kanilang buong buhay na kinikilala nila ang kanilang Panginoon, hirap nga makapasok sa kaharian ng Diyos. Yung iba sumasabit pa at bumabagsak at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ano pa kaya ang dadanasin o sasapitin ng bawat tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, hindi sumasampalataya sa Panginoon, hindi naglilingkod sa ating Panginoong Kristo? Ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi sumasampalataya sa ama. So sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi nga sinabi ng ating Panginoong Kristo no, na I am the life and the resurrection. Klarong-klaro po yan. So gusto kong sabihin sa inyo na huwag po kayong umasa dahil nga mabait kayo, wala kayong ginagawang krimen o kasamaan dito sa mundong ito, naging matulungin kayo sa iyong kapwa or ano pa man. Gusto kong sabihin sa inyo na kailangan full or 100% kayo naglilingkod sa ating Panginoon ng buong buhay. Dahil dito sa mundong ito, lahat tayo mamamatay. At sinasabi dito sa kasulatan, ang tao ay nagiging matuwid sa pananampalataya sa ating Panginoon at sa ating Panginoon Kristo, at hindi sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, upang ang tao ay hindi magiging mapagmataas sa kanyang sarili, hindi magiging hambog. Dahil nga mabuti na ako, maliligtas na ako, so ganyan pa, sa ganyang sistema nagiging hambog at nagiging mapagmataas siya sa kanyang sarili. So kailangan nating iwasan ng mga ganitong ugali, no? So baka pagdating ng araw no na iniisip mong liwanag ay kadiliman pala. Gusto ko malaman nyo na the light of the world is Jesus Christ. Si Kristo lamang ang ilaw sa mundong ito, no? So kung ikaw ang isang tao naglalakad ng kadiliman, kung wala ang salita ng ating Panginoon sa Kristo, which is Jesus Christ, because sinabi dito sa sulat na dyan, no, Jesus is God, no? God is Word, and the Word became flesh. Tapos in the flesh, Jesus Christ is the light of the world. So ang salita ay liwanag. Sinabi dito ni David, no, dito sa Salmo, no, ang iyong salita ay liwanag sa aking daan. And din yung salita na yun is God, which is Jesus Christ. God is Word. Tapos ang salita na yun ay nagiging tao, which is Jesus Christ. This Jesus Christ is the only light of the world. Siya lamang ang liwanag dito sa mundong ito. Kaya mananatili tayo sa Kanya bilang liwanag. Kasi nga sinabi ng ating Panginoon Kristo, ang taong mananatili sa akin, ako ay mananatili sa Kanya. At hindi siya lililiman ng kadiliman, kundi mananatili siya sa liwanag. Kasi nga si Kristo ay liwanag sa mundong ito. Kaya nga yan klaro po ang sinasabi dito sa kasulatan, na hindi ang tao nagiging matuwid sa kanyang mga gawa. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, di ba? Naintindihan niyo yung sinabi ni Apostol Pablo? Apostol Pablo sumulat nito. Sabi niya, di ba? Walk by faith, not by sight. Ito mga bagay sa mundong ito, like mga gawa mo, mabuting gawa, hindi ko sinasabi na hindi tayo maliligtas sa paggawa ng mabuti, hindi na tayo gagawa. So hindi ko sinasabi. Kaya nga sinasabi ko, di ba, ang katawan patay kung walang kaluluwa. Kailangan itong dalawang ito ay magsama. Ganon din, kung ikaw ay may mabuting gawa at dagdagan mo yan at isama mo yun yung pananampalataya mo sa Panginoon upang ito ay magiging matatag. Kaya nga, sinasabi dito ni Apostol Pablo, walk by faith, not by sight. Ito mga gawa na ito na inaasahan natin na siyang iniisip natin na maligtas tayo dito. Ito yung magawa natin is makonsidera ito by sight. Kaya nga sinasabi dito ni Apostol Pablo,
walk by faith, not by sight. So ito, makukonsidera natin by sight. So walk by faith, lalakad tayo na may pananampalataya at pananalig sa ating Panginoong Kristo at hindi tayo aasa sa mga mabuti nating gawa. Kasi klaro ang dito sa sinabi sa kasulatan, ang tao upang hindi siya magiging mapagmataas sa kanyang sarili, ang tao nagiging matuwid sa kanyang pananampalataya kay Kristo Jesus at hindi sa kanyang mga gawa, kahit pa wala siyang ginagawa dito sa mundong ito. Kaya nga klaro nga sinasabi daw ni Apostol Pedro, kung ang tao matuwid, hirap nga makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano pa kaya yung mga tao na umaasa sa kanilang kaligtasan dahil nga nagiging mabuti siya sa mundong ito at nilang ginawang krimen? Isipin nyo ng mabuti, maraming tao na nag-iisip ng mga ganyan, nagiging hangal ang kanilang pananaw, nagiging hangal ang kanilang mga isipan at puso. Mali po yun. So kailangan kung may mabuti tayong gawa, samahan natin to ng ating pananampalataya sa ating Panginoon kasabay ng pagsunod natin kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan, ang sinasabi dito sa balaang kasulatan, ang salita ng ating Panginoon Kristo. Kasi nga, halimbawa, nagiging mabuti tayo, nagiging mapagbigay tayo sa ating kapwa. Tapos yung pagbigay pala natin sa ating kapwa for the sake of fame lang pala, para makilala tayo sa mga tao, makita tayo sa mga tao na tayo ay nagbibigay ng tulong, nagiging mabuti at upang tayo ay makikilala at hindi tayo malilimutan ng bawat tao after tayo mamatay. Sa ganun bang sistema is magiging matuwid ba ang tao sa kanyang mabuting gawa sa paningin ng Panginoon? Hindi. Kasi nga sinabi dito sa kasulatan, kawawa kayo or kahabag-habag kayo ng mga tao na pinupuri ng mga tao. Kawawa kayo or kahabag-habag kayo kung ang mga tao nagsasalita ng mabubuti sa inyo. So kailangan mag-ingat tayo. Intindihin natin dito sa nakasulat dito sa chapter 6 ng Mateo 1-8 at ito. Intindihin nyo yan kung paano magbigay ng tulong. Kasi kung nagbibigay ka ng mga tulong na ganyan for the sake of fame, para makilala ka lang, natanggap mo na yung award mo o reward mo, gantimpala mo, ayon nga sa sinasabi dito ng kasulatan. Kaya nga lahat kung gagawa ka ng isang bagay o hakbang ng mga bubuting gawa, hindi mo magagawa ang pananampalataya mo kung hindi mo masusunod kung ano yung sinasabi dito sa kasulatan. Kung sinunod mo itong kasulatan, yan, may pananampalataya ka sa ating Panginoon. Kasi hindi lahat ng mga tao na nagsasabing nananampalataya ako sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang labi lamang, ngunit walang mga gawa. Walang mga gawa. Parang sinasabi lang nila tapos wala. Hindi nga nila yung mga salita ng Panginoon, yung salita ng Biblia, yung salita ng ating Panginoon Kristo, hindi nila sinasapuso o hindi nila sinusunod. Paano magiging matuwid ang isang tao kung ganito ang kanyang ginagawa o pag-iisip? Kaya nga ang Biblia ay light of the world. Ang salita ng Diyos ay light of the world. Ito ang foundation of truth. Ito ang pinakasandigan o pinakahaligi ng katotohanan. Nandito ang pinakakatotohanan lahat. Sinasabi dito, ito yung foundation of truth, haligi, sandigan, or anuman ng katotohanan ng ating Panginoon Kristo, the light of the world. Ang salita ng Panginoon ay siyang ilaw sa ating daan. Dahil tayo ay tumatahak sa kadiliman na ito. Kung hindi tayo mananatili kay Kristo, mananatili tayo sa kadiliman. Kasi nga si Kristo ay ang liwanag at si Kristo ang salita ng Diyos at ang salita ay nagiging tao at ang salita ay Diyos at ang salita na yun ay nagiging tao at ang nagiging tao na nasa Jesus Christ is the light of the world at ang salita na sinasabi ni Apostol Propeta David, Haring David, na your word is the light of my faith. Yun. So kailangan nating intindihin kung ano ang sinasabi dito sa sulatan upang hindi tayo maligaw. Baka iniisip nating liwanag, ikadiliman pala pagdating ng araw, pagsisihan natin ang kahit katiting man lamang na mga pagkakamali natin dito sa mundong ito. No? So hanggang dito na lang, na maraming salamat and God bless everyone. Amen.